Para sa pinakamamahal kong magsasaka. Mainit pa yan ha? Baka mapaso ang dila mo. Salamat, Dalisay. Palaging mas masarap ang umaga kapag ikaw ang kasama ko. Kumusta naman ang taniman? Mukhang malapit na ang anihin ng mais natin, ano? Oo, konting tiis na lang. Mukhang magiging maganda ang ani natin ngayong taon. Kapag naibenta natin to, baka makabili na tayo ng bagong kalabaw. Ikaw talaga. Laging iniisip ang kinabukasan natin. Pero wag mo rin kalilimutang magpahinga. Hindi ko kalilimutan, lalo na't ikaw ang nagpapaalala. Tahimik na nagkakape ang dalawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng pagmamahal. Sa bawat ngiti, ramdam ang simpleng kaligayahan ng kanilang pamumuhay. Bakit hindi mo kunin ang gitara mo? Matagal na kitang hindi naririnig na tumutugtog. Kung yan ang gusto ng reyna ng kubo, sino ako para tumanggi? Umupo si Kado at nagsimulang magplanking ng gitara. Sumasabay si Dalisay sa awit na masigla at puno ng ligaya. Ang musika ay nagbibigay buhay sa kanilang tahimik na tahanan. Kaya pala ako nahulog sa iyo, Cardo. Hindi lang pala puso ang ginamit mo, pati musika. Mabuti na lang, dahil kung hindi, baka hindi kita napasagot. Isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa kubo. Napahinto si Cardo sa pagtugtog. Parehong tumingin sa labas ang mag-asawa. Tila may kakaibang pakiramdam. Nararamdaman mo rin ba yun? Parang masyadong tahimik. Pero baka hangin lang yan. Nagpalitan ng nagtatakang tingin ng dalawa bago muling nagpatuloy sa musika. Ngunit kapwa may bahid ng kaba ang kanilang mga mata. Nagpatuloy si Cardo sa pagtugtog, ngunit sa kabila ng musika, tila may anino ng panganib na paparating. Kinaumagahan, si Cardo ay abala sa pag-aayos ng mga binhi sa isang lumang kahon. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa bintana, nagpapaliwanag sa maliit ngunit maaliwalas na espasyo. Naririnig ang tunog ng mga ibon sa labas. May mahinang katok sa pinto. Agad na tumigil si Cardo sa ginagawa. Tumayo ito upang buksan ang pinto. Mang Teban, anong kailangan niyo't naparito kayo? Magandang umaga, Cardo. Pasensya na at naistorbo ko kayo. Hindi po kayo istorbo, Mang Teban. Maupo ko kayo. Ano po may paglilingkod ko? Pawisan ho kayo ah. Mabuti pa't magpunas po muna kayo ng pawis sa noo nyo. Kasi hirap na talaga ang katawan kong magbungkal ng lupa. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko matatapos ang taniman bago umulan. Bakit hindi nyo agad sinabi? Hayaan nyo't ako na pong bahala. Naku, Cardo. Ayokong maabala ka. May sarili kang mga gawain. Huwag na po kayong mag-isip ng ganyan. Hindi ho pwedeng magpahinga ang isang magsasaka habang may nangangailangan. Lumabas si Cardo sa likod ng kubo upang kunin ang karagdagang kagamitan habang patuloy ang kanilang usapan. Iba ka talaga, Cardo. Palagi kang unang lumalapit para tumulong. Marami sa baryong humahanga sa iyo. Ano pa po't magkakapit-bahay tayo kung hindi tayo magtutulungan, di ho ba? Hindi ko rin naman ho magagawa ito kung wala po kayong gabay sa akin noon, Mang Teban. Ay, batang ito. Napaka mapagkumbaba. O siya, tara na po't simulan na natin bago pa tayo maabutan ng init ng araw. Habang palabas sila ng kubo, bitbit ni Cardo ang mga kagamitan at masiglang sinamahan si Mang Teban. Salamat, Cardo.
Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Wala pong anuman. Basta't may pangarap po tayo. Kailangan magtulungan. Sabay silang naglakad, papunta sa taniman, kasabay ng tunog ng kanilang mga yapak sa damuhan. Tila nagbigay liwanag ang araw sa kanilang kabutihan. Natapos ang buong maghapong pagtatrabaho sa bukid. Nag-asikaso na pabalik ng bahay si Cardo. Pagdating niya sa bahay ay hindi niya naabutan ang kanyang asawa. Kaya mag-isa na lang siyang nag-asikaso para pagdating ni Dalisay ay kakain na lamang sila. Madilim na ang paligid. Tanging ilaw ng lampara sa mesa ang nagbibigay ng liwanag. Si Cardo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Hawak ang kanyang gitara, ngunit hindi ito tinutugtog. Ang kanyang mga mata ay paminsang-minsang tumitingin sa pinto. Tila ba may inaabangan. Habang ang pinto naman ay dahan-dahang bumubukas. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, pumasok si Dalisay. Pagod at may dalang maliit na supot. Marahan niyang inilapag ito sa mesa. Umiwas sa tingin kay Cardo. Dalisay, gabi na. Saan ka nagaling? Ngunit umiwas ito ng tingin, abala sa pag-aayos ng kanyang dala. Sa kagubatan, nangolekta ng mga halamang gamot para kay Aling Celia. Malala na raw ang ubo niya eh. Sa ganitong oras? Hindi ba delikado? Wala yun. Sanay naman ako. Kailangan nating magtulungan, lalo na't walang ibang tutulong sa kanya. Habang tahimik si Cardo, mapapansin niya ang laylayan ng saya ni Dalisay na puno ng putik. Tila mula sa isang lugar na hindi karaniwang pinupuntahan para sa halamang gamot. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit hindi na siya nagtanong. Alagaan mo rin ang sarili mo, Dalisay. Oo. Habang nagmamasid si Cardo, mapapansin niyang tila hindi mapakali si Dalisay. Nakayuko ito, pilit na tinatapos ang ginagawa. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mahina niyang paghikbi. Si Dalisay ay mabilis na nagpunas ng luha. Gamit ang laylayan ng kanyang saya, pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Bahagyang tumayo ito at tila nais magsalita, ngunit pinigilan ng sarili ni Kato. Dalisay. Sige na, patayin ko na ang lampara ha. Gabi na, dapat na tayo magpahinga. Dahan-dahang pinatay ni Dalisay ang lampara. Bumalik ang kubo sa kadiliman, habang si Kado ay nananatiling nakaupo, tahimik na nag-iisip. Si Dalisay naman ay humiga at hindi na nagsasalita. Sa dilim, maririnig ang mahinang buntong hininga ni Cardo. Ang tanong sa kanyang isip ay nananatili. Ano nga bang tunay na nangyari kay Dalisay sa gabi? Maya-maya pa, kapwa na nakatulog ang mag-asawa na magkatabi sa higaan. Kinabukasan, tahimik ang baryo sa malamig na umaga. Naririnig ang mga huni ng mga ibon at mahihinang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Isang malaking itim na sasakyan ang huminto sa gitna ng kalsada. Agad na agaw pansin ito. Ay naku, ang laki naman ng sasakyan nila. Parang hindi bagay rito sa baryo, hande. Ay, tingnan nyo, oh. Tingnan mo ang suot nila. Mamahalin. Siguradong hindi sila taga rito. Ay, nako. Saan kaya ba ngayon ano? Bumaba mula sa sasakyan sina Sanya at Gomer. Nakasuot ng kanilang mamahaling damit at may malalapad na ngiti. Lumapit sila sa mga nakatayong nag-uusap na magsasaka. Magandang umaga. Napakaganda ng baryo ninyo. Ang hangin dito ay sariwang-sariwa. Ay, magandang umaga rin po. May kailangan po ba kayo?
Narito kami upang mag-alok ng mas mataas na presyo para sa inyong ani. Alam naming mahirap ang buhay ngayon, kaya nais naming tumulong. Ay, mas mataas po. Ay, totoo po ba yan? Oo naman. Kami na ang bahala sa pagkuha at pagdadala ng mga ani sa bayan. Gusto lang naming tiyakin na kikita kayo ng direkta. Ay, bakit naman po kaya mas mataas ang alok ninyo, ma'am? May espesyal po ba kayong pangangailangan sa ani namin? Espesyal? Oo. Malinis at sariwa ang ani dito sa baryo. Napakahalaga niyan sa aming negosyo. Ay, kung ganon, baka gusto niyo pong magkape na muna. Tumikim na rin po kayo ng suman. Bagong luto pa po ito. Nako, salamat. Pero hindi kami tumatanggap ng pagkain o inumin habang nagtatrabaho. Pasensya na. Disiplina lang talaga. Gusto naming tapusin agad ang usapan para hindi kayo maabala. Nagpalitan ng tingin ng mga residente. Halatang nagtataka sa mga kilos ng mag-asawa. Sumunod sila sa kubo ng isa sa mga magsasaka upang mag-usap tungkol sa ani. Ilang kaban po ba ang kailangan ninyo? Hanggat kaya ninyong ibigay. Kailangan namin ito sa loob ng 3 araw. Bakit naman po sa gabi? Hindi ba mas maginhawa kung umaga? Mas maginhawa sa amin ang gabi. Wala nang tao sa kalsada. Mas mabilis ang transaksyon. Ay, kung ganun po. Kung yun ang gusto ninyo. Oo nga. Habang tumatayo ang mag-asawa upang lumabas ng kubo, napansin ng mga residente ang mabigat na amoy sa paligid. Parang may kakaibang amoy rin, no? Napansin mo ba? Ay, oo nga ba? Parang pulok na karne. Ang ambaho. Ay, naku, hindi kaya galing sa kanila yon. Nagpatuloy sina Sanya at Gomer sa paglabas sa kubo. Hindi alintanang bulong-bulungan sa paligid. Paglabas nila, nag-usap ang mga residente habang sinusundan sila ng tingin. Bakit kaya alanganing orasan? Bakit ganun sila nakikipag-usap? At saka, ay bakit parang hindi mo lang nila tinikman na yung pagkain inihanda natin? Wala rin akong nakitang anino kanina. Yung mga anino nila. Nagtagpo ang tingin ni Sanya at Gomer bago sumakay sa kanilang sasakyan. Ang kanilang mukha ay seryoso. Tila may itinatagong lihim. Pagkaakyat, isinara nilang pintuan at umalis. Ang mga residente ay naiwan sa kalsada. Nagkatinginan at nag-usap-usap habang ang sasakyan ay papalayo sa baryo. Sino ba talaga sila? Mga katanungang hindi mahanapan ng sagot. Halos magbulong-bulungan ng mga magsasaka sa pagdating ng dayuhang negosyante. Kinabukasan, nagbalik din ang mag-asawa upang kausapin ang mga residente sa sakahan. Kasama si Cardo, nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ang mag-asawang Sanya at Gomer ay nasa dulo. Malinis ang kasuotan at puno ng tiwala sa sarili. Nais po naming magpasalamat sa inyong lahat sa pagtanggap ninyo sa amin ngayong araw. Ang layunin namin ay matulungan ang bawat isang magsasaka sa baryong ito. Gusto naming magtayo ng isang malaking bodega para sa inyong mga ani. Makatutulong ito para hindi na kayo magbiyahe ng malayo at makatatanggap pa kayo ng mas mataas na presyo para sa inyong mga mais at palay. Magandang alok nila, hane. Pero parang masyadong maganda para maging totoo, di ba mga kababaryo? Oo nga. Kailangan nating malaman ang lahat ng detalye. Hindi pwedeng basta-basta pumayag. Alam naming mahirap ang buhay ngayon, kaya't kami na ang bahala sa logistics. Hindi na ninyo kailangang mag-alala sa pagbibenta. Ikaw, ano sa tingin mo?
Maganda ang alok ninyo. Pero anong kapalit? Ano ang hihingin nyo mula sa amin bukod sa ani? Wala. Tiwala lang. Kapag lumago na ang ani ninyo, lahat tayo ay makikinabang. Biglang nagdilim ang paligid. Naririnig ang malakas na kulog at kidlat na nagpatigil sa usapan. Parang hindi maganda ang dating ng panahon ngayon. Sa sulok, tumayo ang isang matandang babae, nakayuko at mahinang nagsalita. Ay, may kasamang sumpa ang kanilang pangako. Nagkaroon ng katahimikan. Lahat ay napatingin sa matanda habang sina Sanya at Gomer ay nananatiling kalmado. Lola, naiintindihan namin ang pag-aalala ninyo. Pero gusto lang naming makatulong sa inyong lahat dito. Walang dapat ikatakot. Hindi kami narito para manakit, kundi para magbigay ng pag-asa. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Di lahat ng maganda sa umpisa ay maganda sa dulo. Mag-iingat ka, Cardo. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga residente. Ang ilan ay halatang nag-aalangan, ngunit ang karamihan ay mukhang kumbinsido. Kung totoo ang sinasabi ninyo, wala kaming ibang pagpipilian. Sige, pumapayag na kami. Siguraduhin lang natin, walang mawawala sa atin. Isa-isang nilagdaan ng mga magsasaka ang kasunduan. Sina Sanya at Gomer ay nagpalitan ng makahulugang tingin habang pinagmamasdahan ang lahat. Ito na ang simula ng mas maginhawang buhay para sa inyo. Sa sulok, ang matandang babae ay tahimik na nakaupo, tila puno ng kaba. Sa labas, maririnig ang malakas na pagbagsak ng ulan. Pero hindi alintana sa mga tagabayo kabugaw. Nais nilang maging malinaw sa kanila ang hangarin ng mga dayuhan. Kahit paano, sa isip nila, malaking tulong din ito para sa kabuhayan ng mga taga-Kabugaw. Sana, tama ang desisyon nating lahat. Sa tahimik na baryo, nagdesisyon ng mag-asawang negosyante na sina Sanya at Gomer na makiusap sa mga residente na makapagpatayo ng tindahan sa isang bakanting lote malapit sa kani-kanilang mga bahay. Ang idea ay nagmula sa kanilang layunin na mapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya habang nagbibigay din ng serbisyong kapaki-pakinabang sa kanilang mga kapitbahay. Agad nilang nilapitan ng mga residente upang ipaalam ang kanilang plano. Sa isang maikli ngunit makabuluhang pagpupulong, ipinaliwanag ng mag-asawa ang magiging benepisyo ng tindahan na itatayo nila. Isang lugar kung saan madaling makakabili ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng bigas, dilata at iba pang mga pagkain, pati na rin ang mga gamit sa bahay. Sa kabila ng kanilang kaba, mainit na tinanggap ng komunidad ang ideyang yon. Ang ilang residente pa nga ay voluntaryong nag-alok ng tulong sa pagpapatayo ng tindahan bilang tanda ng kanilang pagsuporta. Sa loob ng isang linggo, sama-sama nilang binuo ang tindahan. Si Gomer ang nanguna sa pagdidisenyo ng simpleng istruktura, habang si Sanya naman ang nag-aasikaso ng mga materyales tulad ng kahoy, yero at pako. Tumulong ang ilang kalalakihan sa pagpapatayo ng poste at ng dingding, habang ang mga kababaihan naman ay nagdala ng pagkain at inumin para sa mga nagtatrabaho. Sa bawat araw, naroroon ang sigla at pagtutulungan ng buong komunidad. Kahit pa ang ilan ay simpleng nagbibigay lamang ng masiglang, kaya nyo yan. Pagdating ng 7 araw, nakatayo na ang tindahan. Isang simpleng gusali na may bubong na yero, dingding na kahoy at isang maliit na tarangkahan na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan.
Binuksan agad ito ng mag-asawa sa tulong ng isang munting seremonya na dinaluhan ng buong baryo. Ang bawat tao ay may ngiti sa mukha, puno ng pag-asa sa bago nilang tindahan na inaasahang magiging malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang tindahan ay hindi lamang isang negosyo para sa mag-asawa. Ito rin ang naging simbolo ng pagkakaisa, ng pagtutulungan sa kanilang komunidad. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang malamig na hangin sa gabi ay tila sumasabay sa kaba ng ilang residente, kasama na si Cardo. Habang pinagmamasdan nila ang malaking gusaling ipinatayo ng mag-asawang dayuhan. Hindi lang ito basta kamalig na tulad ng unang sinabi, kung hindi isang malaki at matibay na bahay na napapaligiran ng matataas na pader at matibay na gate. Habang nag-uusap-usap ang mga residente, narinig nilang tunog ng mabibigat na bagay na parabang nahuhulog mula sa loob ng gusali. Teka, napapansin niyo ba? Parang hindi yan gawain sa bodega. Oh, baka naman inventaryo lang ng mga sako. Siguro bago mga deliveries lang. Kung gayon, bakit ganito katahimik kapag araw, pero ganito kagulo tuwing gabi? Biglang may paparating na isang malaking sasakyan. Luma na ito, ngunit puno ng malalaking sako na tumutulo ang likido. Napansin ito ng grupo at halos lahat sila ay natigilan. Ano yan? Bakit parang may tumutulo? Cardo, tingnan mo. Ano ang laman yan? Hindi ko alam, pero hindi maganda ang kutob ko. Habang bumababa ang ilang tao mula sa sasakyan, nananatili silang tahimik. Mabilis at maingat ang kilos ng mga ito na parang ayaw mag-ingay. Maya-maya ay biglang namatay ang ilaw sa gusali. Nilamon ng dilim ang lugar. Bakit pinatay ang ilaw? Para hindi natin makita kung anong nangyayari. Sa dilim, ang kanilang mga bulong ay mistulang eko sa kanilang kaba, habang ang gusali sa malayo ay nagmimistulang anino ng isang masalimuot na misteryo. Sa pagbalik ng ilaw, makikita ang mga duguang sako na ibinababa mula sa sasakyan. Ang ilan ay may bakas ng likidong pumapatak sa lupa. Diyos ko! Dugo ba yan nakikita natin? Anong nagawa nila doon? Bakit sa langan yan may dugo? Bakit? May itinatago sila at hindi ito maganda. Sa ilalim ng madilim na langit ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang grupo ay nananatiling tahimik. Ang bawat isa ay nakatuon ng tingin sa kakaibang tagpong nagaganap sa malayo. Ang luma ngunit punong-puno ng sakong sasakyan, ang pagbagsak ng mabibigat na bagay mula sa loob ng gusali, at ang biglaang pagkawala ng ilaw at naglaho, kasabay ng kanilang mga tanong. Sa gitna ng kanilang pag-iisip, naramdaman nilang malamig na dampi ng ulan na tila nagpapabigat sa hangin, habang ang tunog nito sa lupa ay nagsilbing musika ng tensyon at misteryo. Ang kanilang mga mata ay nahulog sa mga sako, malalaki, mabibigat at tumutulo ang likidong pumapatak sa lupa, humahalo sa ulan. Ang kabuuan ng eksena ay tila isang bangungot na hindi nila maipaliwanag. Sa bawat patak ng dugo mula sa mga sako, ang kanilang kaba ay lalong tumitindi. Walang sino man ang nagsasalita. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nagtatagpo sa parehong takot at pagdududa. Ang eksena ay nagtapos sa isang malapitang pagtuon ng mga duguang sako. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos,
unti-unting hinuhugasan ng lupa, mga bakas ng misteryo habang ang kadiliman ng gabi ay tila sinasabayan ang pagtago ng lihim na bumabalot sa lugar. Sa loob ng isang maliit na kubo, ilang saglit bago ang tagbong yun, ang liwanag mula sa gasera ay mahinang sumisinag, nagbibigay ng malabong ilaw. Sa simpleng kwarto, ang mga anino ng mga residenteng nagkukumpulan sa paligid ay sumasayaw sa dingding, parang nagtatagisan sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Sa labas, maririnig ang mahihinang ihip ng hangin, ngunit ang bawat isa sa loob ng kubo ay tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang kaba ay naroroon, hindi maitatanggi. Lalo na't ang mga sigaw ng tunog mula sa malayo ay tila pumupunit sa katahimikan ng gabi. Nakatutok ang bawat isa kay Cardo, naghihintay ng kanyang susunod na sasabihin. Ngunit si Cardo, nananatiling nakikiramdam sa kanyang mga mata, ay may lalim na parang iniisip ang bawat galaw na maaaring gawin. Sa sandaling yon, kahit ang mahinang tunog ng hangin ay tila nagiging mas mabigat, sinasabayan ng kanilang pag-aalala at ang misteryong hindi nila mawari. Sa loob ng maliit na kubo, tahimik na nagtipon ng ilang residente ng baryo. Ang mahinang liwanag mula sa gasera ay nagbibigay ng anino ng kanilang mga mukha, habang ang takot at kaba ay nagmumulto sa bawat sulok ng silid. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, sumasabay sa kanilang mga buntong hininga. Saglit ko lang hindi ko nakikita ang aking si Tineg mula lang mawala siya. Kailan mo ba huling nakita, Berto? Naglalaro siya malapit sa bodega. Sinabi ko sa kanya na huwag magtagal. Pero dumating yung gabi, nila siya bumalik. Biglang tumigil ang tatlong residente sa kanilang pag-uusap at napatingin sa pintuan. Tila pinakikiramdaman ng tunog ng kaluskos sa malayo. Kanyan din yung nangyari kay Aling Maria. Nakita ko siya naglalakad sa tabi ng bodega nung isang linggo. Tapos may dala siyang basket ng gulay pagkatapos nun ay wala na. Oo, at may nakita rin ako. Parang anino sa bintana ng bodega. Malaki. Hindi normal ang hugis. Biglang may kumatok sa pinto. Ang lahat ay napatigil. Napatingin sila sa isa't isa. Nangingibabaw ang kaba sa kanilang mga mukha. Pasensya na at naantala ko kayo. May nakita akong kakaiba. Ano yun? Kanina, habang pauwi ako, may nakita akong truck na pumasok sa bodega. May mga taong nagbababa ng malalaking sako. Pero ang kakaiba, may tumutulo. Parang dugo. Ay, Diyos ko po! Nangyayari eh. Ay, hindi ako makatulog sa gabi. Palagi kong naririnig tuwing ating gabi parang may umiiyak eh. Ang aking si Tineg! Ang aking si Tineg! Biglang huminto ang hangin. Isang malamig na simoy ang pumasok sa loob ng kubo, kasabay ng biglang pagpatay ng gasera. Sa dilim, maririnig ang mahinang kaluskos mula sa labas. Narinig mo yun? Narinig niyo? Ha? O ako lang nakarinig? Sa labas, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi normal na sigaw ng tao, parang halo ng iyak at ungol. May dapat tayong gawin. Hindi pwedeng patuloy na mawawala ang mga tao. Muling nagsindi ang gasera. Ang liwanag nito ay nagpakita ng takot sa mukha ng lahat. Sa labas, ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mas malalim na misteryo. Tingnan nyo! May ilaw sa bodega!
Hindi normal yan. Hindi normal. Sa gabing walang bituin sa plaza ng baryo ay nabalot ng mabigat na katahimikan. Pinapailalim ang bawat isa sa bigat ng kanilang hinanakit at takot. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagkawala at misteryo. Samantalang ang ilaw mula sa mga gasera at kandila ng mga nagtitipong residente ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga muka. Mababasa ang lungkot, ang galit at ang kawalang katiyakan. Sa gitna ng pulutong, nakaupo si Mang Berto at Aling Linda. Magkayakap, ang kanilang mga mata ay mapupula mula sa pag-iyak. Ang bawat patak ng luha ay sumasailalim sa lalim ng kanilang pangungulila sa nawawalang anak. Sa harap nila, isang matandang lalaki ang tumayo. Ang tinig nito ay basag ngunit matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza. Ang kanyang mga salita ay bumungad sa katahimikan. Nagsasalaysay ng mga pangyayari na tumapos sa kanilang dating katahimikang sa baryo. Ang mga kwento ng bawat residente ay sumasabay sa malamig na hangin. Mga naririnig na sigaw, mga aninong hindi maipaliwanag at mga presensyang ng isang kakaibang misteryo na bumabalot sa bodega sa dulo ng baryo. Ang bawat salaysay, ang takot at ang galit ay unti-unting lumalaganap. Tulad ng apoy ng kanilang kandila na gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Habang lumalalim ang gabi, bumibigat ang presensya ng misteryo. Ang mga anino ng bodega sa hindi kalayuan ay tila nagiging buhay. Tahimik ngunit nakatatakot. Isang hindi maipaliwanag na sigaw mula sa malayo ang biglang umalingaw-ngaw. Hinati ang tahimik na gabi. Ang sigaw ay hindi likas, halatang hindi mula sa tao. At sa bawat residente ay napatigil. Ang kanilang mga tingin ay sabay-sabay na bumaling sa direksyon ng bodega. Ang gabi ay tila huminto sa oras. Ang plaza ay napuno ng bigat, ng tanong at ng kaba. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng hindi mabilang na kwento ng pagkawala. Lihim ng mga aninong nagkukubli sa dilim. Sa harap ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang ilaw ng mga kandila. Payak ngunit matibay. Sumasailalim sa pag-asa ng baryo sa kabila ng hindi maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanila. Sa madilim na plaza ng baryo, ang mga ilaw ng kandila ay tila sumasayaw kasabay ng malamig na hangin. Ang mga residente ay puno ng takot at galit. Tahimik na nakikinig sa bawat kwento ng pagkawala at kakaibang pangyayari. Sa gitna ng mga pulutong, nakaluhod na si Aling Linda. Mahigpit na yakap ang lumang damit ng kanyang anak na si Tining. Ang anak ko, ang aking munting anghel! Sa tabi niya, si Mang Berto ay halos hindi makapagsalita. Nanginginig ang boses sa hinagpis. Habang sinubukang ilahad ang sinapit ng kanyang apo. Walang awang ginawa nila sa apo ko. Wala nang nilamang loob at wala nang dugo ang aking apo. Habang ang mga kabataan ay nagkukumpulan, si Ramon, isang binatang nakasandal sa puno, ay sumiklab sa galit. Di pwedeng patayin lang natin ang galit natin. Dapat gumawa tayo ng aksyon. Tama! Mula sa isang sulok, si Mang Jose ay tahimik na nakikinig, ngunit hindi napigilang sumingit ng marinig ang bulong ng iba. Tuwing bagong buwan, naririnig ko rin ang hagulhol.
Hindi iyon tao. Hindi normal na ungol. Si Aling Rosa, nasa likuran ng mga pulutong, ay biglang nagturo sa kalangitan. Tignan ninyo! Lahat ng mata ay bumaling sa direksyon ng bodega. Sa itaas nito, isang aninong mabilis na lumipad. Ang anyo nito hindi maipaliwanag. May pakpak at isang tila buntot na parang ahas. Ang mga residente ay napaiktad sa takot. Habang ang liwanag ng buwan ay biglang natakpan ng nilalang na yon. Si Ben, tahimik na nakaupo sa gilid, ay hindi napigilang magsalita. Nanginginig ang kanyang boses. Ay, hindi ito normal na kasamaan. Si Kado, na tahimik at nakamasid sa gitna, ay tumayo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. May dapat tayong gawin. Hindi pwedeng maulit pa ito. Ang plaza ay muling nabalot ng katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa direksyon ng bodega, kung saan ang anino ng malaking gusali ay tila nangingisi sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ang mga kandila ay patuloy na kumikislap sa mahinang hangin habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap. Tila ayaw nitong masaksihan ang trahedyang bumabalot sa baryo. Sa gabing yon, hindi na muling naging katulad ng dati ang baryo. Sa bawat sulok ng plaza, naghalo ang takot at galit. Lumika ng isang bagong anyo ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaisa, walang sino man ang tunay na handang harapin ang tunay na mukha ng kasamaan na nagkukubli sa likod ng mga pader ng bodega. Isang kasamaan na mas matanda pa sa kanilang mga kwento, mas malalim pa sa kanilang mga takot. Ang mahina at kumikislap na liwanag ng gasera ay lumikha ng malaking anino sa dingding. Magkatabi sa bangko sina Cardo at Delisay, magkahawak ang mga kamay, ngunit kapwa nanginginig. Dalisay, may nakita ako kagabi. Ano yun? Malapit sa bodega. May nakita akong babae. Si Sanya. Pero, hindi na siya tao. Ano? Anong ibig mo sabihin? May pakpak siya. Malaki. Parang paniki. Nakasabit siya sa malaking puno. Parang hayop. Hindi normal ang mga mata niya. Pula. Parang dugo. Kato, may nakita rin ako. Ano yun, mahal? Si Gomer. Nakita ko siya sa likod ng bodega. May hawak siyang bata. Kinakain niya. Buhay pang bata, Kato. Tuguan ang bibig niya. Ang mga mata niya. Kaya pala nawawala ang mga bata. Kaya pala. Anong gagawin natin, Kato? Hindi pwedeng hayaan na lang natin ito. May hinala na ako noon pa man. Nung una pa lang silang dumating. Ang amoy. Ang kakaibang kilos. Aswang sila, Cardo. Aswang sila. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Hindi pwedeng may mawawala pang ibang bata. Pero paano? Malakas sila. May paraan. May paraan para mahinto sila. Natatandaan mo ba ang kwento ni Lolo tungkol sa mga aswang? May kahinaan sila. Kailangan nating kumilos. Para sa mga bata. Para sa baryo. Bukas. Bukas magsisimula tayo. Kasama mo ko, mahal. Hanggang sa dulo. Sa gitna ng kanilang takot at pangamba, ang tibay ng kanilang loob ay malinaw na sumasalamin sa kanilang mga mata. Sa labas, patuloy na umiihip ang malamig na hangin, tila nagdadala ng mga lihim ng gabing yon. Mga lihim na tila nagpapakislap sa bawat kandila at nagpapagalaw sa bawat anino ng baryo. Nang sumunod na umaga, ang unang sinag ng araw ay banayad na dumampi sa mga dahon.
Gumuhit ng ginintuang liwanag sa paligid. Ngunit ang tahimik na simula ng araw ay biglang naputol. Ang baryo na dati tahimik sa unang mga oras ng umaga ay napuno ng ingay. Ang tunog ng mga makina at mabibigat na gulong ay gumugulong sa lupa. Isang convoy ng malalaking truck ang pumasok sa baryo. Ang kanilang mga tambutsoy nagbubuga ng maitim na usok. Sa bawat truck ay may nakasakay na mga manggagawa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang nagbababa ng mga kagamitan na panggiba. Malalaking martilyo, malalaking bakal at iba't ibang kagamitan para sa konstruksyon. Ang kanilang presensya ay tila nagpapakilala ng isang bagong kabanata para sa baryo. Isang kabanatang puno ng kaba, galit at hindi maipaliwanag na pangamba. Ano ito? Anong nangyayari? Hoy! Anong ginagawa ninyo? Bakod ko yan! May permit kami. Kailangan naming palawakin ang bodega. Umalis na kayo rito. Dalisay, tingnan mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa iyo kagabi? Nakita ko si Sanya. May hawak na mga papeles. Eh, saan kami pupunta? Dito na kami pinanganak! Hindi kami alis dito! Amin ang lubang ito! Mang Tasyo, wag na po kayo magpakahirap. Legal po ang aming ginagawa. Legal! Paano naging legal ang pagnanakaw sa lupa? Cardo, tingnan mo ang mga mata nila. Pula, parang dugo. Mang Tasyo, isang gabi lang naman. Pag-usapan natin ito mamaya. Hindi ito normal. Parang may mas malalim na plano sila. Oo, at alam ko na kung ano. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Dapat natin gawin ang plano. Ngayong gabi. Cardo, may nakita ako sa likod ng bodega. May dugo. Tama na. Ngayong gabi, tatapusin na natin to. Mag-iingat ka. Alam mo na kung ano sila, Cardo. Oo, at alam ko na rin kung paano sila patitigilin. Sa kabila ng kanilang pagod at takot, ang mag-asawang Cardo at Dalisay ay walang ibang magawa kung hindi ang maghanda para sa gabing yun. Sa ilalim ng madilim na langit na tila may dalang sumpa, ang kanilang baryo ay napapaligiran ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat ihip ng hangin ay parang babala. Sa isang mas malaking panganib, pagdating ng hating gabi, nagtipon ang ilan sa mga residente sa bahay kubo ni Cardo at Dalisay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba, ngunit determinado. Si Cardo ang naunang nagsalita. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi na tayo pwedeng umatras. Kailangan nating ipaglaban ang baryo. Kung hindi tayo kikilos, wala nang matitira para sa atin. Sa hindi kalayuan, ang bodega ay nananatiling tahimik. Ngunit ang presensya nito ay tila sumisigaw ng panganib. Ang buwan, bahagyang natatakpan ng ulap at nagbibigay ng malamlam na liwanag. Habang ang hangin ay may dalang mabigat na amoy ng lupa at ng isang bahid ng dugo. Sa kabila ng lahat, isang hiyaw ang biglang pumunit sa katahimikan. Sinundan ng alingaw-ngaw ng mabilis na mga yabag. Ang bulwagan ng baryo ay napuno ng mga tao. Ang ilan ay tahimik na umiiyak, habang ang iba ay may takot na nakaukit sa kanilang mga mukha. Nakaitim ang lahat, tila nakikidalamhati sa isang trahedyang hindi nila maipaliwanag. Sa harap ng bulwagan, nakalatag ang mga larawan ng mga nawawala. Si Tining, si Mang Tasyo, at ang iba pang mga residente na parang nalunod sa anino ng gabi. Ang mga matay nakakakilabot, nakatuon sa mga larawang ito. Bawat isa'y nagtatanong kung sino na ang susunod. Sa gitna ng lahat, sina Cardo at Dalisay at Ben ay magkatabing nakaupo.
Tahimik, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa bulwagan. Ang liwanag ng mga kandila ay sumasayaw sa hangin, nagpapalalim sa bawat anino sa paligid. Sa bawat sulok ng silid, ang takot at galit ay tila naglalaban. Ang baryo na minsan ang naging isang masayang pamayanan, ngayon ay parang isang bulwagan ng mga nawawala. Umaasa at naghihintay sa isang sagot na tila hindi na darating. Maupo tayong lahat. Pakinggan natin ang ating mga kababayan. Mayor, isang linggo na po mula nang mawala si Mang Tasyo. Bago po yon si Tineng, si Aling Maria. Ang anak ko, ginawa nilang pagkain. Nakita namin ang bangkay niya sa ilog. Nararamdaman mo ba yun? Oo. Parang bumababa ang temperatura. Hindi normal ito. Mayor, hindi lang po ito tungkol sa mga nawawala. Pinapalis na lang po kami sa aming bahay. Ang bodega. Ano ito? Wala namang forecast ng ulan. Amoy niyo ba yon? Para itong amoy sa tabi ng bodega. Katulad ng amoy noong gabing nakita ko si Gomer. Dapat tayong lumabas. Ngayon na! Ay! Diyos ko! Bilisan natin! Tingnan natin sa labas! Sige. Diyos Ano yan? Sariwang dugo! Hindi na sila nagtatago! Hindi. At hindi rin tayo dapat magtago. Alam na natin kung sino sila. Kung ano sila. May plano ka ba, ha, iho? Oo, Mang Pedro. Pero kailangan kong malaman. Kasama ko ba kayo? Kasama mo kami, kaibigan. Wala na bang ibang sasama? Ako, Ako din! hindi tayo paalisin ng mga aswang na yan. Kasama ako. Sama-sama tayo! Ay, kami rin! Agree. Sasama rin kami! Isang mo ko. Sama kami. Ang umagay sumasalubong sa baryo nang may mas mabigat na katahimikan. Walang masayang awit ng mga ibon o kaluskos ng mga tao sa sakahan. Sa halip, ang ingay ng mga makina at tunog ng mga bakal na tumatama sa isa't isa ang pumuno sa hangin. Ang kaibahan ng araw na iyon ay halatang ramdam ng lahat. Parang ang mismong lupa ay napipilitang tanggapin ang kakaibang bigat ng presensya ng bagong estruktura. Sa kalayuan, nakatayo ang mga residente, tahimik na pinapanood ang mga nagaganap. Ang mga armadong bantay, matataas ang baril at malamig na hangin ay nakapwesto sa paligid ng bodega. Ang bawat tutok ng mga bagong tayong bakal na poste ay nakasabit ang mga buto. Hindi lamang ng mga hayop, kung hindi pati ng tao. Kumikislap sa ilalim ng mahina, ngunit malamlam na sinag ng araw. Ang presensya ng mga ito ay tila nagdadala ng panibagong antas ng takot sa mga tao at sa bawat nakamasid. Sa gitna ng plaza, nagtipon uli ang mga residente, hindi upang magdiwang, kung hindi upang mag-usap, magtanong at maghanap ng kasagutan. Ang kanilang mga bulong ay humahalo sa hangin, ngunit walang makapigil sa malamig na pagdampi ng takot sa kanilang mga dibdib. Si Matandang Sepo, ang albularyo ng baryo, ay tahimik na nanginginig habang ibinubulong ang kanyang mga dasal. Ang kanyang panginginig ay hindi mula sa lamig, kung hindi mula sa malalim na pakiramdam ng panganib na nararamdaman niya. Habang ang araw ay tila nagtatago pa rin sa likod ng makakapal na ulap. Nagmistulang nagpapaubaya ito sa dilim na patuloy na lumalapit. Ang bawat saglit na lumilipas ay nagdadala ng mas malalim na kaba. Ang baryo na minsang puno ng buhay at sigla ay naging tahimik na saksi sa paparating na trahedya. Ngunit sa kabila ng lahat,
Ang mga residente ay hindi naghiwa-hiwalay. May takot pa rin. Ngunit ngayon ay may bagong lakas ng loob. Unti-unting nabubuo mula sa kanila ang pagkakaisa. Ay, grabing buto ito dito sa bakod, oh. Ay, mga buto ng patay para manatili ang kasamaan sa loob. Parang may mga selyo. Para hindi sila makalabas. Hindi anak, para hindi tayo makapasok. Mga kaibigan, makinig. Nais naming ipakita sa inyo ang legal na karapatan namin sa lupang ito. Nakita mo ba yun? May dugo. Tingnan ninyo. Mula pa noong 1800s, pag-aari na ng aming pamilya ang lupain ito. Kaya wala kayong karapatang... Paano kayo nabuhay mula nun? Mahaba-habang kwento yun, Kaado. Ngunit hindi yan ang mahalaga ngayon. Mahal, tingnan mo ang kanyang mga mata. Mga anak ng dilim, lumalabas lang sa gabi. May problema ba, Lolo? Hayaan mo na siya. Hindi naman sila makakatagal dito. Ngayong gabi. Dapat natin gawin ngayong gabi. Handa na ang lahat! Habang unti-unting bumabalik sina Sanya at Gomer sa loob ng bodega, ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Ang mga bakod na gawa sa matataas na bakal na pinapalamutian ng kumikislap na mga buto ay naging simbolo ng babala. Hindi lamang sa mga residente, kung hindi pati na rin sa mga aninong tila nagmamasid mula sa dilim. Ang buwan, kalahati lamang ang liwanag na nagbibigay ng malamlam na sinag sa baryo, sapat upang makita ang kakaibang lagim na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit sa kabila ng lahat, sa mga mata ni Ricardo at Dalisay, pati na rin ni Ben, ang iba pang residente, may bagong sumisibol, isang matibay na determinasyon na wakasan ang takot na matagal nang bumabalot sa kanilang baryo. Ang kanilang mga tingin ay nagtagpo at sa simpleng pagtango ng bawat isa, alam nilang oras na upang kumilos. Hindi nagtagal, ang dating tahimik na simbahan ng baryo ay napuno ng mga bulong, yapak at ingay ng mga naghahandang magsasaka. Sa ilalim ng apoy na liwanag ng daang-daang kandila, nagniningning ang mga sandata na kanilang inihanda para sa laban. Ang mga itak na binindisyonan, sibat na may krus sa dulo at mga kwintas na bawang ay maingat na inaayos at pinapakinang habang ang bawat isa ay nagdarasal ng kanilang mga isipan. Ang mga anino ng mga residente ay naglalaro sa mga dingding ng simbahan, tila mga espiritong nagbabantay sa kanilang paglalakbay. Ang bawat galaw ay maingat, ang bawat salita ay mabigat. Alam nila na ang labanang ito ay higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay laban ng paninindigan, laban sa kasamaan. Sa gitna ng lahat, si Cardo ay tumayo sa unahan, hawak ang itak na ipinasa pa ng kanyang lolo. Alam natin kung anong kinakaharap natin. Wika niya, mababa ngunit puno ng tapang. Pero alam din natin kung para saan tayo lumalaban. Para sa ating mga anak. Para sa ating baryo. Para sa ating kinabukasan. Tumango ang mga tao. Sa likod nila, ang mga kandila ay tila mas nagningning. Ang mga anino sa dingding ay nagmistulang mga mandirigma na handang sumama sa laban. Sa labas ng simbahan, naroroon pa rin ang malamig na hangin, dala ng alingaw-ngaw ng mga sigaw at bulong mula sa bodega. Ngunit sa gabing yun, hindi takot ang nananaig, kung hindi ang tapang at pagkakaisa ng mga tao na handang isakripisyo ang lahat upang wakasan ang kadilimang bumabalot sa kanilang tahanan. Alam na natin kung ano sila. Mga aswang! Mga nilalang na kumakain ng tao!
Katulad ng nangyari kay Tining at kay Tasyo. Nakita ko mismo, si Gomer, kumakain siya ng bata. At si Sanya, may pakpak siya. May kahingaan ng mga aswang, ang bawang, ang cross, ang banal na tubig. Nararamdaman niyo ba yun? Parang may ibang presensya rito. Parang may nagmamasid. Kado, anong gagawin natin kung nandito sila? Manatili kayo rito! Hawakan ang mga sandata! Sabay-sabay na namatay ang lahat ng kandila. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Ang tatapag ninyo, mga daga! Nagtitipon para sa wala. Walang saysay ang inyong paghahanda. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa kasamaan. Kado, mga anak ko! Paano na sila? Walang aalis! Dito lang kayo! Protektado tayo ng simbahan! Kata, tingnan mo! Sa may bintana! Si Sanya, siya yun. Ang pakpak niya, napakalaki. Huwag tayong matakot! Manatiling hawak ang mga sandata! Hindi na tayo mag-aatubili! Pero, paano? Malalakas sila. Wala tayong laban. Hindi sa lakas, kundi sa pananalig natin na tayo ay mananalo. Magtiwala kayo. May plano ako. Pero kailangan nating kumilos ngayong gabi. Hindi na pwede maghintay pa. Bago pa may mawala ulit. Biglang bumukas ang pintuan ng simbahan. Isang malamig na hangin ang pumasok, dalang amoy ng dugo at kamatayan. O mga anak, maghawak-hawak tayo. Dasal lang magiging sandata natin. Pananampalataya ang magliligtas sa atin. Ngayong gabi, tatapusin na natin to. Para sa ating mga anak. Para sa ating baryo. Kasama mo kami, Kado. Hindi ka nag-iisa. Handa na kami. Sabihin mo lang kung ano ang susunod at susunod kami. Lalaban tayo. Wala nang atrasan. Hawak ang kani-kanilang sandata. Ang mga residente ay nagtipon sa simbahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa labas, ang hagikik ni Sanya at Gomer ay patuloy na umaabot sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, may isang bagong lakas na sumiklab sa mga mata ng bawat isa. Ang lakas ng pagkakaisa. Isang sigaw na hindi nila kayang itago. Isang tapang na sumabog mula sa kanilang mga puso laban sa kadiliman na matagal nang nanunuluyan sa kanilang baryo. Habang ang mga matang hindi malimutan ng takot na dulot ng mga nilalang na ito, ang bawat isa ay nagtataglay ng bagong pag-asa at bawat hakbang ay puno ng layunin. Ang kanilang mga sandata ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagkilos, kung hindi pati na rin ang kanilang pananampalataya na hindi sila magpapatalo sa mga halimaw na naghahasik ng takot at kamatayan. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas ng loob, ang baryo ay patuloy na naging saksi sa sunod-sunod na kamatayan. Tuwing sisikat ang araw, may bagong bangkay na natutuklasan. Minsan ay sa gilid ng ilog, minsan sa gitna ng palayan, at may mga pagkakataon pang nakasabit sa mga puno. Lahat ng mga bangkay ay may iisang bakas. Walang lamang loob, walang dugo, at may marka ng matatalas ng ngipin. Sa liig, ang mga ito ay patunay ng kasamaan. Ay patuloy na sumasagabal sa kanilang buhay at walang makapipigil hanggat hindi nila matutukoy ang pinagmulan ng kadilimang ito. Ngunit ang takot ay hindi nagtagumpay habang ang bawat araw ay nagdadala ng bagong paghihirap. Ang bawat gabi naman ay nagiging pagkakataon upang maghanda, magplano at magsanib puwersa. Sa kanilang mga mata, hindi lang ang paghihiganti ang naglalagablab, kung hindi ang pangako na hindi nila hahayaan na muling maghari ang dilim sa kanilang baryo.
Cardo! Dalisay! Buksan ninyo! Anong nangyayari? Ay, yung anak ni Minda, nakita sa bukid! Patay na! Saan? Saan nga ulit? 5 na sa linggong ito. 5 na. Katulad kay Tining. Walang lamang loob. Hindi na ito normal, Cardo. Parang laro na lang. Parang laro na lang sa kanilang buhay natin. Hindi na laro ito. Dapat na nating tapusin. Napakagandang umaga, hindi po ba? Ang sarap ng hangin. Napakasariwa. Tingnan mo sila. Para silang nasisiyahan. Natural. Dahil takot na takot ang mga tao. At mas nagiging malakas sila dahil sa takot. Pero paano natin sila lalabanan, Kato? Hindi sila normal. May kahinaan sila. At alam ko kung paano natin sila mahahanap. Ano ang gagawin natin? Kailan ba talaga tayo kikilos, Kato? Mamayang gabi, ipatatawag ko si Mang Pedro at ang iba pa. Kailangan natin magkaisa. At ang plano? Sigurado ka na ba? Oo. Wala na tayong oras. Hindi na pwedeng may mawala pa ulit. Handa ng mga sandata. Lahat naman nakahanda na. At ang mga dasal, ito na lang ang ating kalasak. Naririnig ko kayo. Naririnig namin kayo. Subukan ninyo! Subukan ninyong lumaban! Naririnig nila tayo, Karto. Parang gusto pa nilang hamunin tayo. At haharapin natin sila. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo magpapaliban. Bukas, matatapos ang lahat. Hindi kita iiwan, Karto. Kasama mo ko hanggang tulo. Kasama mo kami at ang baryo. Hindi namin hahayaan na maghari ang dilim dito. Kailangan natin magkaisa. Ang ating tapang at ang pananampalataya ang magpapatibay sa atin. Bukas, tayong mananalo. Sa labas ng bahay ni Cardo, ang hagikgik ni Sanya at Gomer ay umaalingaw kasabay ng malamig na hangin na tila nagbabanta. Ang bawat tunog ay parang kutsilyong humihiwa sa tahimik na baryo. Ang kadiliman ng gabi ay tila lalo pang bumibigat. Ngunit sa puso ng mga residente, may unti-unting sumisibol na tapang. Isang tapang na dulot ng pagkakaisa at pananalig na hindi nila hahayaang magpatuloy ang lagima sa kanilang bayan. Sa kalangitan, isang malaking anino ang dumaan, mabilis at tahimik. Habang ang hagulgol nito ay umaabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng gabi. Ang bawat residente ay napatigil sa kanilang ginagawa. Lahat ay nag-aabang, naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang baryo ay naging intablado ng isang hindi maipaliwanag na laban. At sa bawat sulok nito ay tila nagbabanta ng panganib. Sa gitna ng takot at kaguluhan, isang mahabang itim na sasakyan ang biglang dumating sa baryo. Ang ilaw nito ay tila nagpapasiklab sa makapal na ulap ng gabi. Mula rito ay bumaba ang isang babae, matangkad at nakasuot ng isang itim na trenchcoat. Si Donna, isang investigador mula sa NBI. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong misteryo sa bayang nalukob sa dilim. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng kakaibang lakas ng loob. Parang alam niya na ang kanyang pagdating ay hudyat ng bagong yugto sa kwento ng baryo. Sa loob ng barangay hall, si Donna, tahimik na inaayos ang kanyang kwarto. Sa mga dingding nito, nakasabit ang iba't ibang krus, mga kwintas ng bawang at ang lumang dokumento tungkol sa mga manananggal. Sa bawat detalye ay nagpapakita na siya ay handa sa anumang maaaring mangyari. Si Cardo at si Ben, parehong nakatayo sa pintuan, tahimik na nagmamasid na tila sinusubukang suriin ang bagong dating nito kung kaalyado o isa pang banta.
Ang baryo ay tahimik, ngunit ang bigat ng tensyon ay hindi maikakaila. Sa loob ng silid na yun, ang mga dokumento at simbolo ay tila mga hudyat ng labanang kanilang kinakaharap ay may mas malalim at mas matagal nang umiiral kaysa sa kanilang naisip. Ang baryo na minsan naging isang simpleng pamayanan, ngayon ay sentro ng isang labanang puno ng dilim, ng lihim at ng determinasyon. Hindi siya pangkaraniwang investigador. Tama ka, hindi nga ako pangkaraniwan. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Marami akong alam, tulad ng tungkol sa mga dayuhang namamahala sa bodega. Mga aswang, hindi ba? Mga manananggal na nagpapanggap na negosyante. Paano mo nalaman? 20 taong ko nang hinahabol ang mga yan. Si Sanya at si Gomer. Lumilipat lang sila ng lugar kapag napupuno na ng bangkay. Anong meron sa mga bote ng dugo na yun? Para malaman kung gaano sila katanda, kung gaano sila kalakas. Biglang may kaluskos sa labas ng bintana. Ang mga krus sa dingding ay bahagyang gumalaw. Naririnig nila tayo. Nararamdaman nila tayo. Kilala ka nila? Oo. Ako ang pumatay sa kapatid ni Sanya sa Mindoro. Kaya siguro sila lumipat dito. Matutulungan mo ba kami? Hindi. Kayo ang tutulong sa akin. Kayo ang gagamitin kong pain. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Gusto nilang kumain. At gagamitin natin yan laban sa kanila. Gagamitin mo kaming pain? Para sa ano? Para matapos ng pangungulekta ko ng dugo ng mga aswang. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Ang mga ilaw ay kumislap. Sino ka ba talaga? Ang tanong, ano ba talaga ako? Sa labas, isang malakas na hagikik ang umaalingaw-ngaw. Ang mga bote ng dugo sa mesa ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Lahat ay napatingin kay Donna, nangumiti at ipinakita ang mga matutulis niyang ngipin. Sa silid na puno ng tensyon ay nabalot ng bigla ang katahimikan. Matapos ang nakagigimbal na revelasyon ni Donna, ang hagikgik mula sa labas ay tila isang mapanuksong hamon habang ang liwanag ng kandila ay kumikislap sa mga bote ng dugo na nakalatag sa mesa. Ang tanong ni Dalisay ay nananatiling nakabitin sa hangin, ngunit ang sagot ni Donna, kasabay ng pagngisi at paglantad ng kanyang matutulis na ngipin, ay sapat na upang lamunin ng takot ang buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga matay kumikislap ng pula sa dilim. Animoy apoy na nagbabaga sa ilalim ng anino. Ang silid ay tahimik na bumalik sa normal matapos ang nakakakilabot na pagbubunyag ni Donna. Ngunit ang tensyon ay nananatiling makapal, tulad ng malamig na hangin na pumapasok sa loob. Ang mga kandila sa mesa ay patuloy na kumikislap. Ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa mga bote ng dugo at anumang dokumentong nakalatag. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Donna. Ngunit tila hindi niya alintana ang bigat ng kanilang mga tingin. Sa halip, ang kanyang ngiti ay nagbigay diin sa kanyang sinasabi. Hindi siya pangkaraniwan at hindi siya naging anino ng kasaysayan ng mga halimaw na kanilang hinaharap. Sa labas, ang hagikgik ni Sanya at Gomer ay muling umalingaw-ngaw, kasabay ng malamig na hangin na tila humuhudyat ng paparating na kaguluhan. Ang baryo na dati tahimik at puno ng sigla, ngayon ay nalukob ng dilim at takot. Ngunit sa kabila ng anino ng panganib, ang tapang sa puso ng mga residente ay unti-unting sumisibol, parang apoy na tahimik, ngunit handang magliyab anumang oras. Sa gitna ng bukid, habang ang araw ay papalubog, si Donna at Kado ay tahimik na naglalakad sa gitna ng mga pananim. Ang kanilang mga anino
ay humahaba sa liwanag ng dapit hapon at ang bawat hakbang ay puno ng bigata ng kanilang pinapasan. Ang hangin ay malamig at tahimik, ngunit ang paligid ay tila nagbabanta. Puno ng mga lihim na naghihintay lamang ng tamang oras upang magpakita. Sa ilalim ng isang malaking puno, tumigil si Donna. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang leather bag at inilabas ang isang lumang libro at mga litrato. Ang libro na puno ng mga sulat kamay ng mga lumang dokumento ay nagpapakita ng kasaysayan ng mga aswang, mga larawan ng bangkay, mga misteryosong simbolo at mga kwento ng pagkatay sa gabi. Ang bawat pahina ay puno ng madilim na kwento. At ang bigat nito ay tila ramdam ni Cardo ang kanyang mga kamay nang hawakan nito. Habang binubuksan ni Don ang libro, ipinakita niya kay Cardo ang litrato ng isang batang babae sa harap ng lumang bahay na ngayon ay bodega ng baryo. Si Sanya, bulong ni Cardo. Habang tinitingnan ng imahe, ang litrato ay nagdala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa bawat detalye ng nakaraan na lumitaw, ang kasalukuyan ay tila lalo lamang nabalot ng misteryo. Ang bawat hangin ay humahaplos ng mas malamig at ang mga dahon ng puno sa kanilang likuran ay gumagalaw na parang humihikbi habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa likod ng bundok. Ang mukha ni Donna ay nabalot ng anino. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay biglang kumislap ng pula. Nagbigay diin sa kanyang tunay na kalikasan. Isang nilalang na hindi ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang baryo ay naghahanda para sa labanang magpapasya sa kanilang kapalaran. Tingnan mo ito, Cardo. Cebu, 1985. 150 taong nawala. Katulad ng kay Tining. Pagkatapos, sa Davao, 1995. 200. Sa Samar, 2005. 300. At ngayon, dito sa amin. Hindi sila ordinaryong aswang, Cardo. Sila ang angka ng dugo. Sila unang pamilya ng mga manananggal na nagpapanggap ng mga negosyante. Tulad ng bodega. Para may dahilan sila para manatili. Para may paraan para makakuha ng pagkain. Ang mga bata. Ang mga nawawala. Pagkain lang para sa kanila. Pero may mas malaking plano sila. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang sila kumakain para mabuhay. Kumakain sila para lumakas. Bawat biktima, bawat dugong sinisip-sip, magpapalakas sa kanila. At ang bodega? Pugad. Lugar kung saan sila makakapanganak ng mga bagong aswang. Kaya kailangan kong pigilin sila. Kailangan nating patigilin. Kailangan ko ang tulong mo. Napakagaling mo rin, mangusisa, Donna. Katulad ng dati, noong pinatay mo ang kapatid ko. Handa ka na ba? Alam mo na ang katotohanan. Anong kailangan kong gawin? Tuturuan kitang pumatay ng aswang. Sa likod ng lumang simbahan, habang ang mga anino ay humahaba sa pagbaba ng araw, si Dalisay ay nakatago sa likod ng malaking puno ng akasya. Sa kanyang kinatatayuan, malinaw niyang nakikita sina Cardo at Donna na nagkukumpulan sa paanan ng kampanaryo. Ang ulo'y nakayuko sa ibabaw at nakalatag ang mga lumang dokumento. Kinagabihan, sa loob ng bahay kubo, ang gasera ay mahinang liwanag habang si Cardo at Dalisay ay magkaharap sa hapag. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa kawayan na dingding habang sa labas, ang hanging dumadaan ay may dalang amoy ng dugo at takot. Kailangan mong malaman ng lahat, Dalisay. Ang mga aswang na ito, mas matanda pa sa ating bayan. Katulad ng nakikita ko sa aking mga pangitain.
biglang may malakas na kalabog sa bintana. Si Donna ay nakatayo roon, duguan ng muka at braso. Papasukin niyo ako! Padali kayo! Dalisay, buksan mo bintana! Binuksan ni Cardo ang bintana. Si Donna ay bumagsak sa loob, may malalim na sugat sa balikat. Diyos ko! Ano nangyari? Dalawa sila. Hindi lang sina Sanya at Gomer. May iba pa. Sa labas, may malakas na hagikgik at pagaspas ng pakpak. Donna! Lumabas ka na! Wala na tayong oras. Sa harap ni Cardo at Dalisay, nagsimulang magbago ang anyo ni Donna. Ang kanyang mga mata ay naging pilak at mula sa kanyang coat, naglabas siya ng isang baril na may pulang dekorasyon. Nakikita ko ang inyong tunay na anyo. Tama, hindi ako ordinaryong investigador. Ako, si Donna Elena de la Cruz, mangangaso ng mga halimaw. Katulad ng mga aswang? Hindi lang aswang, lahat ng nilalang na kumakain ng tao, lahat na nagtatago sa dilim. Biglang nabasag ang bintana. Isang malaking kamay na may mahabang kuko ang sumubok na humawa kay Dalisay. Mga ngaso, katulad ng pumatay sa aking ina! At katulad ng papatay sa inyong lahat! Pumutok ang baril. May kumikinang napilak na bala. Sa labas, may narinig na malakas na sigaw dahil sa sakit. Mga bala ng pilak! Binindisyonan ng dugo ng mga banal. Kaya pala kinukuha mo ang dugo mula sa mga bangkay. Para malaman kung nasan sila. Para matunton ang kanilang pugat. May kumatok sa bubong. Maraming aninong gumagalaw sa labas. May nakikita ako. Marami sila. Oras na para lumaban. Handa ka na ba? Para sa ating baryo. Para sa lahat ng nawala. Ang malakas na ulan ay walang tigil sa pagbagsak. Bumabagsak ang malalakas sa bubong ng bahay kubo at lumilikha ng tunog na parang tahimik na orkestra ng digmaan. Sa labas, ang langit ay binabalot ng makapal na ulap habang ang kidlat ay sumisilip, nagdadala ng panandaliang liwanag sa dilima ng kapaligiran. Ang bawat dagundong ng kulog ay tila alingaw-ngaw ng nalalapit na laban, isang babala ng paparating na karahasan. Sa loob ng bahay kubo, si Cardo, Dalisay at Donna ay nakapaligid sa isang lumang mesa. Sa ibabaw nito'y nakalatag ang isang sinaunang libro ng mga pahina at naninilaw na. Gawa ito sa balat ng hayop. Ang hangin sa loob ng kubo ay kasing bigat ng ulap sa labas, puno ng tensyon at pangamba. Sa bawat paggalaw ni Donna, habang binubuklat ang libro, ang malamlam na liwanag mula sa lampara at ang biglang pagsiklab ng kidlata ay nagbibigay ng dramatikong anino sa bawat sulok ng maliit na silid. Ang mga larawan sa mga pahina ng libro ay nakakakilabot. Mga imahe ng halimaw, may matutulis na ngipin, mga ritual na ginagamitan ng dugo, mga simbolo ng sinaunang kasamaan. Ang bawat pahina ay tila sumisigaw ng babala mula sa nakaraan. Isang paalala ng kasamaan na matagal nang nananahan sa anino ng mundong kanilang ginagalawan. Sa bawat tunog mula sa labas, ang hagikgik, ang pagaspas ng mga pakpaka at ang biglaang paggalaw ng dilima ay nagpaparamdam ng presensya ng mga nilalang na nagtatago sa gabi. Ang mga aswang ay naghihintay, nagmamasid at umiikot sa paligid ng kubo, uhaw sa dugo at puno ng paghihiganti. Sa bawat anino na gumagalaw sa labas, ang kanilang presensya ay nagiging mas malapit, mas nakakapangilabot. Ngunit sa kabila ng takot, ang tatlo sa loob ng kubo ay nananatiling matatag. Ang kanilang mga sandata ay nakahanda. Ang kanilang mga mata
ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang kubo ay tila naging maliit na kuta ng liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit hindi ito naapula ang apoy ng kanilang tapang. Sa labas ang mga aswang ay tahimik na naghihintay. Ang kanilang pagkauhaw sa dugo ay nagiging mas matindi sa bawat saglit na lumilipas. Ngunit sa loob ng kubo, ang mga naghihintay na mandirigma ay handa na. Ang labanan ay nalalapit na. At sa pagitan ng ulan, kidlat at dilim, ang baryo ay magiging saksi sa isang digmaang magpapasya ng kapalaran ng lahat. Hindi lang simpleng pagpatay ang ginagawa nila. Mas may madilim na layunin. Ang mga pusong nawawala, ang mga batang pinapatay. Kailangan nila ng 100 puso. 100 puso na may dugong dumadaloy pa. Isang malakas na kidlat ang kumidlata. Nagpalitaw ng mga anino sa dingding. Para saan? Para sa kanya. Sa hari ng mga aswang. Si Raham ang kukulam. Nakikita ko sa aking isipan. Isang napakalaking nilalang. Natutulog sa ilalim ng lupa. Tama. Dito sa inyong lupain siya nakabaon. Kaya dito sila pumunta. May kaluskos sa bubong at ang ulan ay mas lalong lumalakas. Malapit na! Malapit na siyang magising! 80 puso na! 20 na lang! Kaya pala nadaragdagan ng mga nawawala. Nagmamadali sila. Ang aking mga pangitain, lagi may pulang buwan. Sa susunod na pulang buwan, doon nila balak gawin ang ritual. Kapag nagising si Raha, Anong mangyayari? dilim. Walang katapusang dilim. Lahat ng tao sa lupain, magiging pagkain. Biglang may malakas na kalabog. Ang pinto ay lumipad palabas. Hindi niyo kami mapipigilan! Ang aming hari! Ang aming Panginoon! Hindi ko hahayaang mangyari yun! 2 araw na lang bago ang pulang buwan. 2 araw para pigilan sila. Ang pinto ng bahay kubo ay lumipad palabas. Sinasabayan ng malakas na kalabog na gumulantang sa lahat. Sa pintuan, nakatayo sina Sanya at Gomer. Basang-basa ng ulan, ngunit hindi nila alintana ang lamig. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng panghamon at panunuya. At ang hagikik ni Sanya ay umaalingaw-ngaw habang si Gomer ay nagbibigay ng mas nakatatakot na ngisi. Sa loob ng kubo, si Cardo'y mahigpit na hinahawakan ng baril na ipinigay ni Donna. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga ng galit at ng determinasyon. Si Dalisay, nakatayo sa likod niya, ay hindi maitagong panginginig habang humahawak sa kamay ni Cardo. Si Donna naman, nakatutok ang baril at ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Sa kabila ng tensyon, ang bawat isa sa kanila, alam ang mga oras ay nauubos na. 2 araw bago ang pulang buwan. Sa labas, ang kidlat ay panakanakang nagpapaliwanag sa paligid, nagdadagdag ng dramatikong tagpo. Ang mga anino ni Sanya at Gomer ay sumasayaw sa liwanag, parang nag-aabang ng tamang pagkakataon. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng mabigat na aura ng kamatayan at ng lagim. Sa kabilang dako, sa pinakadulo ng baryo, nakatago sa lilim na matatandang puno ng balete, naroroon ang bahay ni Mang Igme. Ang kubo ay parang galing sa ibang panahon. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga nakasabit na tuyong dahon, mga buto ng hayop at mga orasyon na isinulat sa mga pirasong papel at may tela ng mga sinaunang alpabeto. Ang amoy ng insenso at halamang gamot ay mabigat sa hangin, parang isang harang na tumutulak sa masasamang espiritu.
Si Mang Igme, ang kilalang albularyo sa baryo, ay naupo sa isang bangko habang tahimik na binabasa ang isang aklat ng dasal. Ang kanyang mga mata ay lumang-luma na, ngunit puno ng karunungan. Alam niyang ang kaguluhan sa baryo ay hindi isang pangkaraniwang takot. Ito'y isang mas malalim na laban. Laban sa kasamaan na mas matanda pa sa kanya. Habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, nagniningas ang apoy sa kanyang insenso. Parang isang paalala na ang liwanag ay kayang lumaban sa kahit na anong dilim. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Kilala niyo po kami? Nakita kita sa aking panaginip. Ikaw ang tagakita at kayo ang mangangaso at ang magsasaka. Anong alam niyo tungkol sa mag-asawa? Tumayo si Mang Igme, lumapit sa isang lumang baol. Binuksan niya ito at naglabas ng isang lumang balat ng kahoy na may nakaukit na larawan. Hindi lang sila ordinaryong aswang. Punong manananggal ang mga pinuno ng kanilang lahi. Ang kanilang dugo may lakas ng 100 karaniwang aswang. Kaya pala hindi sila natatakot sa mga ordinaryong pananggalang. Tama. Ang ordinaryong bawang, krus, wala yan sa kanila. Binuklat ni Mang Igme ang isang lumang libro at kinuha ang isang tuyong dahon mula rito. Pero may paraan. May mga sinaunang orasyon. Inilabas niya ang isang kahon. Sa loob ay may mga espesyal na talibong na may mga ukit. Iba ang bakal na to Para sa tagakita, proteksyon mula sa kanilang mga mata. Paano naman sila matatalo? May orasyon, pero may kapalit. May kailangang isuko. Ano? Dugo ng isang tagakita at ang buhay ng isang mangangaso. Nagkatinginan sina Dalisay at Donna. Hindi pwede! Walang ibang paraan. Ang lakas nila ay nagmumula sa kadiliman. Ang katumbas ay dapat mula sa liwanag. Handa ako. At ako din. Nagsimulang magdasal si Mang Igme habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kubo. 2 gabi bago ang pulang buwan. 3 gabi para maghanda kayo bago dumating ang 2 gabi bago ang pulang buwan. Iniabot niya sa kanila ang mga sandata at ang mga papel na may mga orasyon. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa ng dugo, pananampalataya at sakripisyo. 3 taong nakatayo, hawak ang kanilang mga sandata, habang si Mang Igme ay patuloy sa pagdarasal sa liwanag ng mga kandila. Sa gitna ng dilim, 4 na aninong gumagalaw sa paligid ng bodega. Ang kanilang mga galaw ay tahimik at mabilis habang naglalatag ng mga banal na bagay sa lupa. Sa kalangitan, ang ulap ay unti-unting tinatakpan ng buwan na tila tumutulong sa kanilang mga kilos. Si Cardo, naglalagay ng mga krus sa lupa, habang si Dalisay ay naglalagay ng mga espesyal na dahon. Si Donna naman, abala sa paghahanda ng mga baril, habang si Mang Igme ay bumubulong ng mga dasal. Nararamdaman ko sila. Nasa loob pa rin. Maghintay na lang tayo. Lalabas din sila. Kaaway naming lahat sa dilim ng nanganganib sa aming dasal. Kayo'y mabibihag. Ang batang kambing ay nagsimulang umiyak at ang amoy ng bawang
ay kumalat sa hangin. Hindi kaya masyadong halata? Hindi. Gutom na sila. Hindi nila mapipigilan ang sarili nila. May paparating. Sa bubong ng bodega, may kumislap na mga mata sa dilim. Sa ngalan ng may kapal, sa pwersa ng kabanalan, Ang bango! Ang sarap! kambing lang ba talaga yan? Lumakas ang hangin at ang mga dahon ay nagsimulang gumalaw. Huwag kayong gagalaw. May iba pa. May kasama sila. Manatili sa inyong mga pwesto. Ang bilog ay hindi dapat masira. Biglang lumitaw si Sanya sa ere. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa dilim. Akala ninyo, hindi namin malalaman. Ang mga dasal ninyo, ang mga bitag ninyo. Ngayon na! Sabay-sabay silang kumilos. Si Carlo ay nagsindi ng apoy sa paligid. Si Dalisay ay nagsimulang magbasa ng orasyon habang si Donna ay nagpaputok ng baril. Sa ngalan ng ating mga ninuno! Sa gabi, tahimik na tahimik. Walang hanging dumadaan, walang tunog ng mga kuliglig. Sa likod ng mga puno, kung saan nakatago si Cardo, Dalisay, Donna at Mang Igmi, ang kanilang mga hininga ay nanginginig sa tensyon. Habang pinapanood ang eksena sa harap nila. Nakikita ko ang nangyayari sa kanila. Anong nakikita mo? Ang kanyang balat, parang... Sa harap nila, nagsimulang magbago si Sanya. Una, ang kanyang mga daliri ay humaba. Naging malalaking kuko na parang mga talim. Ang kanyang balat ay unti-unting nagkakasugat-sugat. Bumuka sa gitna ng kanyang likod. Ang sarap ng amoy! Mula sa kanyang likod, lumabas ang isang malaking pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang muka ay unti-unting humaba. Ang mga matay naging pula. Ang bibig ay napuno ng matutulis na ngipin. Huwag kayong kakalaw! Huwag kayong kakalaw! Hindi pa. Ang transformasyon ay kumpleto. Si Sanya ay hindi na tao. Isang napakalaking nilalang na may duguan at baliw na mga mata. Ang mga pakpak ay umaabot ng ilang metro. At ang isang bibig na puno ng mga ngiping parang matatalim. Mainit pang dugo. Biglang sinunggaban niya ang kambing. Ang sigaw ng hayop ay naputol ng mabilis, kasabay ang tunog ng laman, ng buto at ng pagkadurog-durog nito. Diyos ko! Ganito niya pinatay si Tining. Habang kumakain si Sanya, ang dugo ay tumutulo sa kanyang bibig. Ang kanyang dilay humahaba para dilaan ang bawat patak. Tingnan niyo kung gaano siya kalakas. Kaya pala walang nakatatagal sa kanila. Biglang tumigil si Sanya sa pagkain. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sininghot ang hangin. May amoy. May amoy ng tao. Nanginginig sa takot habang ang halimaw sa harap nila ay unti-unting lumilingon sa kanilang direksyon at ang mga matang pula ay kumikislap sa dilim. Sa kanilang pinagtataguan, ang cellphone ni Donna ay nakataas. Ang lens nito ay nakatutok kay Sanya at ang blue light sa screen ay mahina ngunit sapat para magbigay ng malamig na liwanag sa kanilang mga mukha. Si Donna,
Nanginginig habang kinukunan ng video ang halimaw. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas ng bodega. May isa pa! Sa bubong, nakatayo si Gomer. Sa kanyang mga braso ay may hawak na isang bangkay. Isang batang lalaki, duguan at wala ng buhay. Si Junior! Ang anak ni Minda! Ang sarap ng mga bata. Ang tamis ng kanilang mga dugo. Biglang bumuka ang likod ni Gomer. Lumabas ang malalaking pakpak na itim. Tatakbo tayo. Pagbilang ko ng 3. Hindi tayo aabot. Nakita ko kayo! Ang halimaw ay lumipad patungo sa kanila. Ang mga mata ay pulang-pula at ang mga kuko ay nakahanda. 2! Kado! Mga daga! Pagkain! 1! Takbo! Sabay-sabay silang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Si Gomer ay humabol kay Cardo at Dalisay. Huwag silang hayaang makatakas! Ang kanilang mga yapak ay mabilis sa lupa. Ang kanilang mga hininga ay mabigat sa takot. Sa likod nila, mga halimaw na lumilikha ng ingay na hindi makataong hagalpak. Masarap ang dugo ng mga taga-kita! Maghiwalay kayo! Maghiwalay kayo! Habang ang dalawang halimaw ay lumilipad sa kalangitan, ang kanilang mga hagalpak ay umaalos sa buong baryo. Makalipas ang ilang sandali, sa bahay, sa maliit na mesa, ang cellphone ni Donna ay nakapatong. Ang mahinang liwanag nito ang tanging nagbibigay ilaw sa kanilang mga muka. Ang mga anino sa dingding ay sumasayaw habang pinapanood nila ang nakatatakot na video. Ang video ay nagpapakita ng loob ng bodega. Sa gitna, may malaking altar na pula sa dugo. Tingnan ninyo, bawat puso may kandila. Hindi kandila. Taba ng tao. Oo, ginamit nila ang taba ng tao para sa kanilang ritual. Sa video, makikita sina Sanya at Gomer na nakasuot ng itim na balabal, nagsasagawa ng ritual sa harap ng altar. Anong mga bagay na nakalagay sa altar? Sandali, isusum ko ang video. Mga puso. 80 puso na. Rahamang kukulam, ang aming Panginoon, tanggapin mo ang pusong ito. Makikita sa video kung paano nila inilagay ang bawat puso sa altar. Bawat isa ay may nakasinding kandila. May nakikita ko sa likod ng altar, mga mukha. Ang mga kaluluwa ng kanilang mga biktima hindi makaalis. 20 puso na lang! 20 para sa ating hari! Biglang naputol ang video sa eksena kung saan kumakain na sila ng mga puso. Kaya pala walang lamang loob ang mga bangkay. Hindi lang pagkain. Kailangan nila mga puso. May buhay para sa ritual. At kung makumpleto nila, Gigising ang raha nila at ang buong bayan ay magiging pugad ng mga aswang. biglang may kumatok sa bintana. Lahat sila ay natigilan. Napakagandang video. Gusto niyo maging parte ng susunod naming ritual? Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan, puno ng takot at determinasyon. Hindi na sila titigil. Hindi. Pero hindi rin tayo titigil. Ang gabi ay mapayapa sa simula hanggang sa pumutok ang katahimikan sa mga sigaw at hagulgol mula sa iba't ibang sulok ng baryo.
Sa kalangitan, ang buwan ay natatakpan ng mga anino ng lumilipad na mga nilalang. Ang kanilang mga pakpak ay lumilika ng tunog na parang libong paniki. Si Donna. Katatapos lamang tawagan ng NBI nang marinig nila ang unang sigaw. Di na sila aabot. Kailangan nating lumaban. Nagsisimula na sila. Biglang may grupo ng mga magsasaka ang tumakbo papunta sa plaza. May dalang mga itak at sibat. Karda! Karda! Nasa norte sila! Marami sila! Maganda kayo! Gawin ang bilog! Sa kalangitan ay napuno ng mga manananggal. 20, 30 at dumadami pa. Kunin ang kanilang mga puso! May nakikita ko. May kumikilos sa likod ng mga bahay. Biglang nagsimulang lumusob ang mga manananggal. Ang hangin ay napuno ng mga sigaw at tunog ng baril ni Donna. Sa ngalan ng ating mga ninuno! Sa kaliwa! Sa kaliwa! Sige, sa kaliwa! Isang manananggal ang sumubok sumalakay kay Ben, ngunit tinamaan ito ng sibat ni Kato. Mga insekto! Pagkain lang kayo! Kato! Ang banal na tubig! Si Kado ay nagbuhos ng banal na tubig sa paligid nila. Lumikha ng bilog na proteksyon. Hindi sila makakapasok dito. Pero ang mga manananggal ay patuloy na lumalabas, dumadami. Ang mga magsasaka ay lumalaban gamit ang kanilang mga sanctified na sandata. Nasaan ang tulong? Nasaan ang tulong? Patuloy lang! Huwag kayong susuko! Sa kalangitan, ang buwan ay natatakpan pa rin ng mga pakpak ng mga halimaw, habang sa lupa, ang mga magsasaka ay patuloy na lumalaban para sa kanilang bayan. Para sa ating baryo! Para sa baryo! Para sa baryo! Ang gabi ay napuno ng sigaw ng laban, habang ang mga manananggal ay patuloy na lumiligid sa kanila tulad ng mga uwak na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang unang sinag ng bukang liwayway, ang dating madilim na baryo, ay naliliwanagan ng nagliliyab na bodega. Ang usok na itim may kasamang amoy ng nasusunog na karne at kasamaan. Sa harap nito, nakatali sina Sanya at Gomer sa 2 poste, napapaligiran ng mga krus at orasyon. Sa harap ng nagliliyab na bodega, lahat ay may mga sugat at pasa mula sa labanan. Si Donna, nakatayo sa harap ng mag-asawa, hawak ang kanyang baril. Hindi nyo kami mapipigilan. Darating pa rin sila. Hindi na. Tapos na ang ritual ninyo. Ay, sa ngalan ng ating mga ninuno, hari ng mga hari, ibalik sa kadiliman ang mga nilalang na ito. Ang aming hari, ang aming Panginoon. Wala nang haring gigising. Tapos na ang pagpatay ninyo. Si Delisay lumabas mula sa nasusunog na bodega. May hawak na lumang kahon. Nahanap ko lahat ng puso, lahat ng ninakaw nila. Kailangan nating ilibing ang mga ito ng maayos para makauwi na ang kanilang mga kaluluwa. Ang araw ay unti-unting sumikat at ang mga manananggal ay nagsimulang manghina. Oras na! Hindi maaari! Si Donna ay naglabas ng gintong bala. Inilagay ito sa kanyang baril. Para sa lahat ng pinatay ninyo! Tatlong putok ng baril ang tumagos sa dilim. Ang mga sigaw ni Sanya at Gomer ay unti-unting nawala.
hanggang sa sila'y naging abo at tinangay ng hangin. Tapos na! Tapos na ang bangungot! Sa malayong sementeryo, inilibing nila mga pusong nabawi. Bawat isa ay may sariling dasal at kandila. Makakauwi na sila ngayon. At tayo rin. Makakauwi na tayo. Mula sa nasusunog na bodega, unti-unti itong nawala. Dala ang huling bakas ng kasamaan na minsan ay namayani sa kanilang baryo. Ang liwanag ay muling nagwagi, pero dapat laging maging handa. Hindi lahat ng kadiliman ay mawawala magpakailanman. Sa malayo, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay nagbabadya ng bagong umaga, habang ang baryo ay unti-unting bumabalik sa dating payapa nitong anyo. Sa isang tahimik na umaga, ang mga residente ng baryo ay nagtipon sa plaza para magpaalam kay Donna. Ang dating takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng kapayapaan, bagamat may bakas pa rin ang pag-aalala sa nakaraang bangungot. Sa plaza ng baryo, si Donna ay nakatayo sa harap ng mga tao. Ang kanyang itim na coat ay sinabayan ng hangin ng umaga. Ang aking tungkulin dito ay tapos na. Pero ang sa inyo, magpapatuloy. Paano kung may bumalik? Kinuha ni Donna ang isang lumang kahon mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay may isang antigong agimat na gawa sa ginto at pilak. Ito ang pamana ng mga taga-kita. Magbibigay proteksyon ito sa inyo at sa buong baryo. Mainit. Parang may buhay. Ang agimat na yan ay gawa sa unang liwanag ng araw at huling silahis ng buwan. Hanggat nasa inyo yan, walang masamang nilalang na makakapasok dito. Lumapit si Ben na may dalang basket ng prutas. Para sa inyong paglalakbay. Salamat. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng kasamaan nawawala. Kailangan ninyong manatiling matatag. Babalik ka pa ba? Kapag kailangan. Pero ngayon, kaya na ninyo. Si Donna ay sumakay sa kanyang sasakyan. Bago siya umalis, lumingon siya kay Cardo at Dalisay. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at sa inyong mga puso. Ang sasakyan ay unti-unting nawala sa daan habang ang mga residente ay nananatiling nakatayo at pinapanood siyang umalis. Sa gabi, si Cardo at Dalisay ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay kubo. Ang agimat ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tingnan mo ang langit, Cardo. Sa itaas, isang napakaliwanag na bituin ang kumikislap, mas maningning kesa sa iba. Bagong simula. Para sa ating lahat. Ang eksena ay nagtatapos sa malawak na tanawin ng baryo. Tahimik, mapayapa at protektado. Ang bituin sa langit ay patuloy na kumikislap, isang pangako ng pag-asa at bagong bukas para sa lahat. Sa bawat dilim, may liwanag na darating. Sa bawat takot, may tapang natitindig. At sa bawat kwento, may bagong simula.